Magandang umaga po mga kaibigan. Ngayong araw na ito na linggo, pinakiusapan ko po si Agriculture Secretary William Doliente Dal na makapanayam natin upang maliwanag ang ilang mga mahalagang issue. Siya po ang kalihim ng kagawaran ng pagsasaka. For the information of our viewers and our listeners, siya po ay pangalawang ulit na naglilingkod bilang Secretary of Agriculture sapagkat nagsimula siya sa panahon ni Pangulong Joseph Estrada from 1998 to 1999. Siya po ay nakasama rin sa Global Agricultural Research Institute, yan po yung IRRI, at ito ay para sa semi-arid tropics na may tanggapan sa India. Naglingkod rin po siya for 3 consecutive 5-year terms from 2000 to 2014. At ang kanyang malawakang pagsusuri at professional experience ay kinabibilangan ng crop management, farming systems development, at technology sharing and upscaling. For the information of our viewers, siya po ay may BS Agricultural Education degree noong 1969 at MS in Agronomy. Yan po na may mula sa Mountain State Agricultural College na ngayon ay kilala bilang Benguet State University sa La Trinidad sa Benguet. Sa BSU, siya po ay naging researcher at instructor in 1979 and rose to become Professor 6 at Vice President para sa Research and Development. At nagkaroon po siya ng PhD sa Horticulture sa University of the Philippines, Los Baños. Natapos po niya noong 1980. Nang ang DA ay ma-reorganize noong 1987, siya po nahirang bilang First Director ng Agricultural Research Bureau ng DA. At siya po naglingkod bilang Executive Director ng PICARD. Well, anyway, para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig at mga manonood, alam po ninyo, ang Pilipinas ay isang mayamang bansa. Mayaman in the sense na meron po naman tayong angkop na sakahan. Ayon po sa Food and Agriculture Organization, malaki rin po ang ating mga sakahan at ito ay pwede pang pakinabangan bagaman maliit na rin yung ating forest cover. Secretary Tan, magandang araw po. Good morning. Good morning po, Melo. Magandang umaga. Ano pong kalagayan ng ating food supply ngayon? Okay, unang-una, gusto kong i-assure ang Pilipino as one country na mayroon po tayong sapat na pagkain sa lahat po ng commodities, rice, vegetables, fish, karne. Ang analysis natin sa bigas, ito po, itong March, mayroon pa rin tayong inventaryo, rice inventory. When we say rice inventory, Melo, tatlong sources ito. Sa private sector, yung mga traders and millers. Yung pangalawa, yung nabili na ng household. Pangatlo, yung iniimbak ng National Food Authority. So ang national rice inventory po natin within this March ay good for 75 days. So if you apply itong datos na yan, ay mayroon tayong sapat good for 75 days from this period for going forward. Opo. Now, ang analysis po natin ay by the end of June, this first semester of 2020, and taking into account yung main harvest natin itong first semester, itong Marso-Abril, ay ang rice inventory, national rice inventory natin, in rice, again rice pala, ay good for 67 days. Yun po. Now, gusto natin din banggitin yung analysis po namin dito sa Luzon kasi ito yung enhanced community Quarantine area. quarantine. Opo. This is you. Ito yung datos natin. Luzon cluster. Food supply and demand analysis for Luzon with 62.55 million people. Ang demand sa rice
ay 128,000 metric tons per week. Ang supply natin na available ay 242,645 metric tons. So sobrang-sobra yung sa inventory, yung supply versus demand. Vegetables and root crops. Ang inventaryo natin sa vegetables and root crops ay 166,945 metric tons. Ang kailangan ng Luzon ay 27,686 metric tons per week. So sobrang-sobra yung supply. Poultry and meat. Ang demand ng Luzon per week ay sa poultry and meat, 26,980,000 metric tons per week ang kailangan ng Luzon. Ang supply po natin, sobrang-sobra, 269,259 metric tons. Sobrang-sobra po ang supply. Ganon din sa isda. Dito sa Luzon, ang requirement per week ay 35,491 metric tons. Ang inventaryo natin or supply ay 52,088 metric tons. Sa itlog, ang kailangan ay 95,000. No, sandali. Ang sa itlog, ang kailangan ay 95,414,899. At ang inventaryo sa itlog ay 125,880,500. Now sa sugar, 21,391 metric tons ang kailangan every week. Ang ating inventaryo ay 136,920 metric tons. So, ibig sabihin to, angkop, tamang-tama po yung supply. Sobra pa nga sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Tama po. At ang problema, yung distortion, itong particularly first week nung nagumpisa ang ECQ for Luzon, yung mga sa LGUs ayaw palabasin yung mga cargoes, mas Opo. lalo na food supplies. So, yun po ang initial na problema natin ng first week. Itong second week ng ECQ ay halos nag-i-improve na yung movement of all cargoes, unhampered, unrestricted dapat. Yun ang national guideline. Opo. And even yung bagong yung pinapaigting natin at na-approvean na last week sa IATF na farming and fishing activities will continue unhampered with skeletal force and social and physical distancing measures observed. Opo. So, nakita po natin, Melo, yung pagtaas ng mga bilihin in most cases sa public market. At ito na yung isang tututukan ng DA-DTI in partnership with local government units kasi na-mobilize na-reactivate na ang local price coordinating councils under Memorandum Circular 77 na inisyu ng Malacanang. Mabuti po kung ganon. Meron po akong ilang mga katanungang natanggap mula po naman sa aking mga kaibigan natin sa Facebook. Katulad po ni Engineer Abdon Balde Jr. mula sa Tiwi Albay. Nabanggit niya, ano raw kaya ang programa upang matiyak na yung food supply chain ay magpapatuloy sapagkat doon sa kanilang lugar, sa Tiwi, hindi basta makalabas yung produkto patungo sa ibang bayan na lumalabas na yung produkto ng Tiwi, pang Tiwi na lamang. At mula sa isang government executive na may bahay din, paano raw po makapag-aani at madadala mula sa mga sakahan patungo sa mga wet markets dito sa atin? That's why
That's why, Melo, pina-reiterate ko sa IATF last Friday, itong unhampered movement ng mga nagsasaka, farmers, fishers, workers, utility workers, mga personnel ng agri-companies para hindi ma-impede, hindi ma-restrict yung continuous production of food. So ang problema ngayon yung blocking by the checkpoints. So ito ay dapat ang gagawin ng local government units, yung mga local chief executives hanggat barangays, ay sumunod po sila sa national guidelines na inaprubahan ng IATF at ito yung iniimplementa rin namin sa iba't ibang departments ng gobyerno, tayo sa agrikultura at pangingisda. Yun po ay very clear na dapat hindi i-restrict yung movements not unless na itong farmer na yan ay may karamdaman, may kasama siya sa PUI, ay dapat naman i-restrict sila. Opo. Mas maganda po siguro yung coordination ng Department of Agriculture, ng business at ng LGU para matiyak yung ating food supply chain. Meron pong tanong. Tama po. Opo. May tanong po yung kaklasikong taga Cavite, si Rosario Indeno. Magkakaroon daw po kaya ng mobile kadiwa centers na iikot sa malalaking barangay para maiwasan na rin yung panic buying at magkaroon pa rin ng social distancing? Kaya kami sa kagawaran ng pagsasaka ay on top of what we are trying to mobilize from the production areas in the provinces towards Metro Manila, mayroon tayong DA organized, yun na ipapatupad natin kung may hindi matinda doon sa mga bagsakan areas. Yun po, we will partner with private sector, with the local government units in that area, in that province, para tatlo po kami with the private sector organizing the tracking and the marketing of these food supplies here in Metro Manila and other metro areas. So yun po, para there is enough food supply that will really be utilized by the SWD. They are buying for the food packs and distribution, including that of the local government unit. Sila po yung bumibili ngayon. Plus, on top of that, itong kadiwa on wheels ay naumpisan natin ito last week at dadagdagan pa natin. I have mobilized, directed yung mga regional field offices natin na magkadiwa on wheels na sila sa iba't ibang metro areas in the various regions in the country. Ay, very good. Meron na po ba tayong data bank kung ilan talaga ang magsasaka natin sa buong bansa? Nang sa ganun kung meron mang social amelioration program para sa mga manggagawa, madamay din sila. Mayroon po tayong tinatawag na Farmers Registry. Ang technical name yan ay RSBSA. At ito po yung ginagamit ng kagawaran ng pagsasaka sa pamimigay ng mga rice farmer financial assistance. Mayroon tayo ongoing RFFA1 na binibigay at mayroon pa RFFA2 na base dito sa approved budget. Baka maumpisan na namin itong Abril na ibigay sa mga apektadong rice farmers. Ay, mabuti po kung gano'n. May programa din kayo nun para sa backyard gardening. Don't you think it's about time for the Department of Agriculture to do something about it? And now, we are utilizing now our existing programs and projects in all regions, in all provinces. Gagamitan na namin, i-refocus namin ano po yung pwedeng gawain na, i-implement na. Kagaya itong pagtatanim sa lahat po ng lugar, even the private citizens, yung mga bakanteng lote. I have directed the regional field offices to distribute the seeds, vegetable seeds, yung mga tomatoes, eggplant, yung kangkong, for example, na upland,
yung okra, yung munggo, yung mga pechay, lahat po ay umpisahan na para may sapat na pagkain at the household level. Aha, congratulations. Siguro po kung meron kayong mga information, education, communication materials, baka pwede niyong ipadala sa mga television stations upang wag naman puro replay yung napapanood na palabas. We Baka will do that. We will do that, Camelo. Okay. Meron pong balita na pansamantalang ititigil ng Vietnam ang kanilang paglalabas ng bigas. Ano pong impact nito sapagkat namimili tayo ng bigas mula sa Vietnam? Well, malaking impact kung itutuloy nila. They're just planning. Wala pang decision. Mhm. Ang ginawa na natin ay nakipag-ugnayan sa counterpart natin, yung Minister of Agriculture and Food, na i-observe at i-honor nila kasi mayroon na import clearances na na-issue namin na mga private importers as per the rice tariffication law na ang level ay 1.3 million metric tons. Ito ay na-order na ng mga private importers. Matagal na yan, mga itong last month and January. 1.3 million metric tons pa yung hindi pa naparating. At Mhm. karamihan yan, 90.6% ay galing sa Vietnam. So, ang aming panawagan sa kanila, sumulat na po kami na i-honor naman yung na-order na at saka open pa sila dun sa additional na pangangailangan ng bansa during this time of crisis. Marami naman silang supply at this point in time, and there are other countries po na kagaya uh, Thailand and Myanmar, ito yung that completes yung 10% dun sa hindi pa dumadating na bigas na na-issue namin yung import clearance to private importers. Opo. May pahabol po rito kay Dr. Feliz Yeba ng Philippine Normal University. Sa pagkakaroon daw po ba ng COVID-19, mabago kaya ang mga palatuntunan ng pagsasaka ng pamahalaan? Will there be changes? Ano pong lessons learned natin? Well, nandyan pa rin ang digmaan against COVID-19 throughout this year. Dapat we should be food resilient. That's why, Camelo, nag-propose na tayo ng 31 billion na new program called Plant, Plant, Plant program. Ito yung ALPAS kontra COVID-19. Para throughout the year ay kung may problema na kasi mayroon tayong mga imports at kung hindi darating yan ay mayroon tayong pangpuno doon sa present local production. I-expand natin ang mga production areas, hindi pa naman covered, government covered yung mga ibang areas. So yun ang rationale ng additional 31 billion, more rice areas to be covered under government programs, more the use of hybrid rice technology. Lahat po ng gagawin natin, yung plant, 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 that's the whole concept. Lahat na bakante matatamnan. Okay. Very encouraging po. Pero paano na po yung mga export winners natin? Yung saging, yung nyog, at iba pa. Anong Ay stock? tuloy pa rin Melo yung suporta natin yon. Pero naantala din dito sa trading movement. So tayo ay nagpa-facilitate pa rin para continuous yung exports natin. Yung mga imports na kinakailangan ay we are facilitating para hindi po magkukulang. Pero yun nga, mayroon na tayong fallback na we have to produce our own food during this time of crisis. Yeah. And I think we could and we can and we should. Kailangan natin yun. Well, We can, we must, and we will prevail.
Very good. May pahabol po rito, isang empleyado ng Land Bank. Ano raw po kaya, kayo raw po yung nakaupo sa board, yun daw pong hazard pay, taxable pa. Wala din daw pong deduction sa leave credits. Paano naman daw yung pumapasok araw-araw sa Land Bank na walang additional compensation kahit buwis buhay na sila? Ganito, isasangguni ko po sa Land Bank lahat po ng suggestion sa mga empleyado kung mayroon man. Opo. Secretary, we won't take much of your time para po sa inyong mensahe sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood sa araw na ito. Ano pong aasahan sa Department of Agriculture? Opo, ang kagawaran ng pagsasaka ay kasama ng buong gobyerno ng ating mahal na Pangulo na dito sa laban, itong war against COVID-19, ay ginagampanan rin natin kasi yung dapat na gagampanan kasi naniniwala po tayo na ang sapat ng pagkain ay equally important doon sa paglaban natin ng COVID-19. A healthy nation, a healthy people can withstand and becoming more resilient in the fight against COVID-19. Sana nga at lahat po ng mamamayan ay itong tawag po natin na plant now ay kasama po kayo dito sa talagang gagawa ng aksyon at your household level, at the barangay level, at the municipal level, city level, and provincial level. Nandyan po ang Department of Agriculture na tutulong, magdidistribute po kami ng mga buto, mga seedlings, mga small ruminants, and poultry para itaas po natin ang food production dito sa bansa at mayroon crisis nga, mayroon globally impeded trading system because of COVID-19. So lahat po dito ay nakapaloob dito sa atin programa plant, yung kung anong dapat gagawin at na-approve na ng IATF at ini-endorse na namin sa Malacanang itong 31 billion ALPAS kontra COVID-19 or plant. Marami pong salamat. Pahabol po, sabi nga po pala, baka raw may mensahe kayo doon sa mga magsasaka sa Benguet na medyo problemado raw po sa mga gulay nila. Okay, ganito po Melo, been in interaction with the Governor of Benguet, with our Regional Executive Director doon, at ang feedback ko kahapon, gawa mayroon nag-positive na COVID case doon sa Baptisi, ito yung trading post sa La Trinidad Benguet, ay itong 2 araw or 3 araw ay isasara muna at i-disinfect itong lugar na trading post, trading center dyan sa La Trinidad Benguet. Pero ang sabi naman ng ating Regional Executive Director, in coordination, partnership with Benguet Governor Diclas, ay they will look for an alternative trading area para tuloy-tuloy pa rin itong pagdaloy ng vegetable produce galing Benguet at dito darating sa Metro Manila at other metro areas. Ang instruction ko din kung dito sa bagong trading area or later on doon sa trading center, yung Baptisi, ay kung hindi mabili lahat yung produkto doon, vegetables and fruits, ay mag-joint project kami with the province of Benguet and DA Regional Office to i-track namin, i-market namin with partners from the private sector. Dadalhin natin dito sa Metro Manila. Ganun po ang gagawin namin para ibagsak po namin sa Kadiwa areas, ibagsak namin sa FTI, ibagsak namin sa local government units na interesado na bibili sa lahat po na proyekto nito. Yeah. Ganito din yung scheme na gagawin natin
kagaya ng NBAT, yung Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center, na kung ano yung ginagawa natin sa Benguet, ganun din. The regional field office there is working now with Provincial Governor Padilla para matulungan lahat yung mga magsasaka na kung hindi nila maibenta lahat dito sa trading post sa Bamban, Nueva Vizcaya, ay sama-sama na kami with private sector magdala at i-market yung produce nila dito sa Metro Manila. Opo. Napag-usapan po kaya sa IATF sapagkat we are in a crisis situation, meron din naman tayong batas na pinirmahan si Pangulong Duterte. Will or have you ever entertained thoughts that the national government should take control of the devolved agencies sa local government units for a more effective response? Proper coordination is the way forward, and DILG is doing its responsibility to really monitor and inform those local government units na hindi sumusunod dito sa national guidelines. Okay. Salamat po. Keep yourself healthy. God bless you. Salamat po for your time. Salamat, Melo. Mabuhay po kayo. God bless us Thank all. you. Thank you. Thank you very much.